pag-usapan ng isa sa mga misteryo sa Shrek franchise. Alam naman natin na ang kwento nila ay halos umiikot sa isang fairy tale. Kasama nila ang ilang kilalang fairy tale characters gaya na lang ng Seven Dwarfs, ang Three Bears, Tinkerbell, ang Pinocchio, ang nagsasalitang donkey, Three Blind Mice. Pero ating pag-usapan saan galing at bakit nga ba may nagsasalitang donkey dito? Oo nga no, kung isa kang fairy tale fan, malalaman mo agad kung sinong karakter sila at saan kwento sila galing. Pero isang nagsasalitang donkey? Saan kaya siya galing? Kung tayo ay maghahanap sa mga fairy tales, ating makikita ang lumang libro na ang pamagat ay The Donkey. Ang istorya nila ay ganito. May mayamang hari at reyna at hindi nila inaasahan na ang anak nila ay naging isang donkey. Muntik nang patayin ng reyna ang sarili niyang anak pero pinigilan ito ng hari. Inalagaan nila ito at tinuruang magsalita at mahilig din siya sa musika, gaya ni Donkey sa Shrek. At tila may karanasan talaga siya sa pagtira sa isang palasyo at alam kung ano nga ba ang isang kaharian. Who knows where this Farquaad guy is? Oh, I do. I know where he is. Does anyone else? Ayon din sa librong ito, ang donkey dito ay hindi pala talaga isang donkey kundi isang tao na may suot lamang na costume. Pero napatunayan sa isa sa mga pelikula nila Shrek na nagkaanak si Donkey na may lahi rin niya. Kaya masasabi nating isa talaga siyang tunay na donkey. Kaya hindi ito ang istorya niya. Balik tayo sa ilang teorya kung saan sabi nila na si Donkey ay galing talaga sa isang fairy tale. At marami nagsasabi na maaaring isa siya sa mga batang dinakip noon mula sa Pinocchio. Kung saan ang ilan sa mga kabataan na dinakip ay ginawang donkey at naging alipin. Ating isa-isahin yan. Tingnan natin ito. At sinabi ni Puss dito na hindi nagsusuot ng damit ang mga donkeys. Maaaring pinapahiwatig ni Donkey na dati siyang may suot na panamit. At maya-maya sinabi rin niya ito. They were made in Madrid by the finest. Oh, you'll learn to control that. Ito ay nagpapatunay na natutunan ni Donkey na makapagsalita na hindi nagagawa ang tunog na ito. At kung si Donkey ay dati palang bata na naging donkey, naaalala niya siguro kung paano magsalita ng normal bago magbago siya ng anyo. Hindi lang yun dahil ito rin mismo ang nangyari sa mga kabataan sa libro ng Pinocchio. Hey, you laugh like a donkey. Did that come out of me? Diba? At isa pa sinabi din dito kung sino mang donkey ang nakakapagsalita pa ay ibabalik nila sa kulungan at pahihirapan sila hanggat hindi nila naaalis ang abilidad na makapagsalita. Might your name be? Alexander. So you can talk. Yes, sir. I want to go home to my mama. Take him back. He can still talk. At isa pa sa mga napansin ko na ang mga donkey na ito ay may suot na pananamit gaya ng sinabi ni Donkey sa pelikula ni Shrek. Yeah, you better run, you little punk no goodness, because today's a little donkey dumpy draws. May kita natin ang koneksyon ng Pinocchio at Shrek. Gaya na lang ng una nating makita si Donkey, katabi niya si Pinocchio. Isa pa sa mga napansin ko, ang lahi ni Donkey ay halos katugma ng mga kabataan na naging donkey sa Pinocchio. Sa Pinocchio, ang mga kabataang naging donkey ay may dalawang kulay ng lahi, isang brown at gray. Wala masyadong kulay sa tenga, matingkad na tiyan, at kaunting buhok sa likod. Ngayon, tingnan nyo si Donkey sa Shrek. Katulad, di ba? Kulay gray, mahamang tenga at wala ring masyadong kulay sa tenga, matingkad na tiyan at kunting buhok sa likod. Isa ito sa mga nagpapatunay na dating tao si Donkey. Kung pagsasama-samahin mo ang nakuha natin, isa siyang fairy tale character, dati siyang tao, sinabi niyang may suot siyang damit noon, natutunan niyang pigilan ang huni niya, ayaw na niyang balikan ang nakaraan, magkakonektang mundo at ang pagkakapareho ng lahi nila. Nagulat ka ba sa ating pinag-usapan? Teori ko lang yan. Don't forget to leave a thumbs up. Baka may request ka dyan o katanungan, comment ka lang dyan sa baba. Subscribe and smash that bell upang hindi mo malagpasan ang mga video na mapapasabi ka ng... Oo nga no.